So nandito na nga tayo sa puntong dapat pag-usapan natin at hindi tayo mananahimik. Kasi kung tayo ay tahimik lang, walang mangyari sa bansa natin ito. At ang malaking katanungan kung ano na lang ang magiging kinabukasan ng ating mga anak. Mga anak ninyo, mga anak natin, mga anak namin. Lahat ng mga kabataang Pilipino na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na pag-asa ng ating bayan ay iisipin natin lahat yung mga Pilipino yan na mga anak natin. We are 110 million strong Filipinos. We cannot repeat the same mistake again where we are being called abroad as during the time of President Ferdinand Marcos Sr. as millions of Filipinos and one dictator. Sa panahon ni Digong, millions of Filipinos, ilan na tayo ngayon? 110 million Filipinos natin. Ngayon, sa panahon ni Digong, millions of Filipinos and one brave president, yan ang mga pangyayari sa bansa natin. The audacity of Digong Duterte, Sara Duterte, and Pulong Duterte in handling sacred taxpayers' money are now being inherited with impunity. No matter how small, compared to now the 27 billion pesos discretionary funds of BBM. Ito ang alam ko dito sa Davao City. Yung 51 billion pesos na yan ni Pulong, wala kang makita niyan dito. Kung meron man, ungkag ang tibok Davao ba? Makabot ang tibok Davao kung tinuod nga na ay flood control projects. Sa totoo lang, napakahinang ulan sa gabi, kinaumagahan, lunop. Asa man ang 51 billion pesos kung gigamit pa na makabot ang tibok Davao. Ngayon, Sara, asa naman ang i-explain na ninyo ng inyong mga discretionary funds? Una mo magsigig dugang o kagubot sa atong nasod. Asa naman ang accumulated 13 trillion pesos nga utang karon sa Pilipinas panahon ni Digong, panahon sa imong tatay Digong? Asa naman na? Wa mi makita na bisag dinhi sa Davao City. Ang nakita na mo Bukana Bridge, hinimo sa China, iyaha sa China, gift sa China, grant and aid sa China, kanang Bukana Bridge. Kanang tanang mga major infrastructure projects dere nga imong makita ang SIDC. Foreign assisted projects na utang lang gihapon na nga ang mga katawhan ang magbayad, kaming mga Pilipino ang magbabayad. Kaya huwag kang magalit sa akin kung sasabihin ko sa iyo na we no longer entrust this nation to a German Filipino like you or a Chinese Filipino like Bungo. They are more Chinese than Filipino. You are more Germanic than Filipino. Yung 13 trillion pesos na yan, wala kaming makita yan dito sa Davao City. Ang nakita namin, mga foreign assisted projects lahat. Itong malapit dito, Twin Tunnel Project. Japan yan, JICA, foreign assisted. Utang pa rin, babayaran pa rin namin mga Pilipino. Yan ang explain ninyo. Huwag kayong palaging nanggugulo dyan dahil sa ambisyon ninyo. We can no longer entrust this nation to you, to your family, to Duterte, Bongo, or Bato de la Rosa. May kulay.
kagaya niyan, wala pang 10 years yan, tapos iba na naman. Dapat it should last 50 years kasi mahal yan eh. Mahal yan. Pakalaki gastos niya. Our people should enjoy that in longer terms. Yun. Wala pang 10 years, more than 10 years, 11 years, 12 years, igibain na naman, purwisyo na naman sa publiko yun. Purwisyo na nga sila sa pagbabayad ng taxes mula umaga hanggang gabi. Pag natutulog yan, nagbabayad din ng taxes yan. Ganon ang bayaran ng taxes nila. Kaya, bansa natin ay bansa pa rin hanggang ngayon. Pero, kung tingnan mo, minsan, ang tao parang hindi na tao eh. Dahil nag-iikaos. Vincent at kagaya ng ating ipinapangako na magkakaroon tayo ng Tagalog version o yung pambansang wika natin na version, which is Tagalog, our national language. Nagkakaroon tayo ng dalawang version sa ating YouTube vlog na may titulong pinapamagatang Davao Beat, Romeo Sabaldan, the Philippines. Hayaan ninyong gamitin ko lang din yan dahil yun ang nagiging pagkakakilanlan ko bilang isang manunulat sa newspaper noon, bilang isang kolumnista sa daily opinion columns at naging sports writer din ako. Kaya paminsan-minsan yung mga hindi ko nababanggit or hindi ko maisawika na Tagalog or Bisaya, ayon ay sinasambit ko sa wikang English, which is our national language. Actually, sa dami ng mga Pilipino kasi was ranked the third largest speaking country in the world before. I don't know now. We were third. We're only second to the United Kingdom or the British. At siyempre, ang nanguna sa wikang English ay ang mga Amerikano, the United States of America sa Estados Unidos. Kasi nga, they are almost a 300 billion people population now. At tayo naman ay lampas na sa 100 ang ating population. Kaya nga lang, para hindi natin makalimutan ang ating sariling lingwahe, ay dapat ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pananalita. Sa totoo lang po, mas komportable ako sa salitang Bisaya kasi nga yan ang ginagamit natin araw-araw at tayo ay nakapagsalita din at hindi mapipigilang magsalita ng wikang Tagalog kung tayo ay nagbablog. Kasi nga, binibigyan natin halaga ang ating mga listeners at viewers na karamihan ay mga Tagalog. At mas marami ang nakakaintindi ng ating pambansang wika. Pambansa nga. At
dito sa aking panibagong vlog ay para tayo ay hindi nababagot sa paghihintay kung kailan tayo bayaran ng YouTube. Ang gagawin natin, magsusumikap at magpupunyagi para din naman sa kaalaman ng lahat nating mga listeners at viewers sa YouTube. At itong vlog naman na ito ay may mga insertions na mga bagong videos. Kagaya nitong ating pakikipag-usap sa mga mangingisda. Alam ninyo, ang daming mga mahihirap na mangingisda diyan sa ilalim ng tulay ng Bukana Bridge. Kamusta man mo dere? Okay naman, ayaw pa yung makina kay nadaot. Oh, pero ang imong bangka dako-dako niya. Oh, dito may biyahe sa akuan. Malita. Pila ka kilo ang pinakadakong kuha ninyo ani sa Malita? Kuan, nakakuha na rin mga 500 kilos. Uy, dagan, kwarta na. Oh, di ba po na mo sabay ra po medre. Aswildado ra mo. Oh, nagabahinan na may. Abahin na, may na. Basta tigom lang. Oo, tigom. Dili gasto tanan. Oo. Nya, ang pagkabalo nako kay dugay man ko sa Kalian. Kalian, abot na dito. Abot mo dito? Lawa. Oh. Ang pagkabalo nako daghan diha ang kaning matambaka. Oh, baka. Tapos, Oh, kay balo ko no. Ano sila sa una diha sa Kalian. Og mangisda sila gabi. Pagbalik daghan na kay dala. Perti yung daganas matambaka dia. Dagag dala nya na nami nag ready nami og para pang sugba. Buhi pa lagi lukso-lukso ang matambaka na lukso-lukso sa gining uling. Buhi pa dito ilabay na basta presko tamis man. Oh. Man tag surtihon mo kada tungas o kada adto sa Malita sa Lais dito sa Lawa sa Kalian. Man tag kada uli 500 kilos. Adile oh. Perminti daw nagakuha. Oh. Wa na manarbaho, nagtatanan. Nagtatanan. Ang pila may pinakaubos ninyong kuha? Ayaw ko may 15 kilos po, 20. Uy, gamay ra lugi. Okay. Wala kamay magka. Oy na sa starting kamay. Ana ang kinabuhi sa mangingisda, no? Say na, say wa po. Akong kuhaan ang tulay. Na bridge. Ang magandang balita nga lang ay tapos na ang ating magandang Bukana Bridge. The bridge that was built to us by China, particularly China Road and Bridges Corporation, to the tune of a multi-million yuan. Yuan is the national currency used by the great nation China under President Xi Jinping. Kaya nga nung ang embassy ng China sa Metro Manila ay naglahad at pinapaalam sa atin na sila ay magbibigay ng humigit kumulang 2.4 million dolyares yan. Dollars yan. Amang ka, John? Read lang mo na. Sige. Ang mga kaibigan natin dito. Mahigit kumulang 2.4 million dollars. Nauna na ang Estados Unidos ng 1 million dollars. Hindi ko nga lang alam kung ang ibibigay ng US ay material or cash. At ang sinabi ng Independent Commission on Infrastructure, kasi nasa construction nga ang vlog natin, kaya pag-usapan natin yan. Ang sinabi ng ICI, almost 500 billion pesos in danger of
being blown by the wind. Hindi lang yan 500 billion pesos. Kasi nga, sa panahon ni Digong lang mismo, ay umabot na ng 13 trillion pesos ang utang natin. Saan yung pera na yan? Hindi natin yan nakikita. Kasi yung mga big ticket projects natin ay foreign assisted. Meron tayo ditong kalsada, kagaya niyan. Ayan, siyempre, DPWH funded yan. At yung mga kalsada sa tagong lugar, sira, madaling masira. Saan yung 13 trillion pesos? Senator Bongo, sagutin mo yan. Kasi meron kang Christopher Lawrence Tesorogo na construction firm. Sagutin ninyo yan. Mabuti na lang itong super typhoon ay nakuha sa dasal. Nagdasal ang mga Pilipino na sana ay hindi kasing tindi ng Yolanda o kasing lakas ng Yolanda at Typhoon Pablo na bumigay dito sa buong Davao region except Davao City. Davao City is free from typhoons. People are praying here and we give glory and honor and praises to God, the Lord Jesus Christ, for that. Okay, let's go. Maker of heaven and earth.